magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Good morning and happy Sabbath po mga kapatid. We're so blessed today sapagkat tayo po ay patuloy na makakapagbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. At akin pong binabati ang mga nasa FB Live. At para po sa ating gagawing pangalawang serbisyo mga kapatid, ang inyong pong lingkod, si Brother Bong Cleopas, ang siyang presider, ang siyang magpapakilala sa ating mga worship leader sa ating gagawing pangalawang serbisyo mga kapatid. Para po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay makakarinig ng mensaheng makalangit. Tayo po ay mapalad sa umagang ito mga kapatid sapagkat tayo ay paglilingkuran at magbibigay ng mensahe na walang iba po ay pagkakaloob po ni Dr. Francisco Gayuba. Siya po ay dating presidente ng EOP. Tama po, no? At sa ngayon po ay siya po ay nagtuturo sa AYAS. Maraming salamat sa special number. Sana si Sister at kayong sumasabay sa kanya dyan. Samantalang nag-special number, maraming salamat din sa inyong pagpupuri sa Panginoon. Isang kagaya na nabanggit ko po kanina, isang malaking kagalakan na makabalik dito sa iglesia ng Area G. Siguro ang earliest ko na, siguro nakasalita ako dito, siguro mga 2008, 2009, yung ganyang mga years na po. So, pero may nakikilala pa rin ako na mga iba, yung mga kasama ng auntie ko doon sa Mamsi noong 1980s, nung siya ay naglingkod doon. No? So, maraming salamat. At yung ibang mga mukha ay familiar din nung kami naglingkod sa AUP. O, nag-aral din sa AUP. So, it's good to see all of you. Ang paksa po ng ating pag-aaral ngayong umaga, at mamayang hapon yata ay yung gustong bumalik at hindi ko masyadong alam ang arrangement ni Pastor David. Mayroon daw time na question and answer or whatever. Siguro related din palagay ko sa topic na ito. Ang title po natin ngayong umaga ay The Way to Eternal Life. Sino po sa inyong nagnanais ng buhay na walang hanggan? Taas ang kanang kamay. Praise the Lord. Alam ko na siguro naman,
Sa panahong ito, alam na natin ang kasagutan nito. Pero gusto ko pong ipaliwanag ng medyo malalim kung ano talaga ang buod o ang focus ng Adventist na understanding. Kasi maski sa ating iglesia, mayroon pa rin nagsasabi na pananampalataya lang. So, mampalataya lang, maliligtas ka na. May mga Adventist na ganun eh. May nagsasabi na sa gawa. Pag hindi ka gumawa, hindi ka maliligtas. Mayroon nga pong mga Adventist na ang kanilang paniniwala, yung gawa mo pag hindi sakdal, lalo na pag nabubuhay ka sa ating panahon ngayon, hindi ka maliligtas. Yung hinahanap po nila ay perfectionism. Kailangan perfect ka. Kasi kung hindi ka makakasama sa 144,000 na maliligtas. Ano po? Iba-ibang mga pananaw, mga kapatid. Ngunit, ang ating paniniwala po kung paano maligtas ay mayroon niyang background. Okay? Karamihan po sa atin ay nanggaling sa Catholic. Ilan sa inyo nanggaling sa Catholic? Taas ang kanang kamay. Purihin ng Panginoong Diyos na kayo'y dinala niya sa Adventist Church. Ganito po ang paniniwala. Hindi ko kayo, ipapaliwanag ko yung paraan ng kaligtasan, hindi para bumalik kayo sa Catholic, ha? Para maging maliwanag sa inyo kung paano maligtas. Papaliwanag ko lang po para maging maliwanag, sana hindi lumabo, maging maliwanag kung anong pagkakaiba natin, yung ating paniniwala kung paano maligtas sa Roman Catholic Church. Sa Roman Catholic Church po, kung paano maligtas, ang sagot ay isa. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iglesia. Pag hindi ka kasama ng iglesia katolika, hindi ka Catholic, hindi ka maliligtas. Hindi ko sinasabi na pag hindi ka iglesia ni Kristo, ha? Pag hindi ka Catholic, hindi ka maliligtas. Paano po ba ang kaligtasan sa isang Katoliko ayon sa kanilang pagpapaliwanag? Okay. Ganito po, si Jesus namatay sa cross para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan. Okay. At dahil siya'y walang kasalanan, ang kamatayan niya ay nagkaroon ng maraming merito. O kaya naman, points. Tama ba yung translation ko? Points. Kasi, pag makasalanan ka, marami kang utang. Pag hindi mo nabayaran yung pagkautang na yun sa Diyos dahil makasalanan ka, hindi ka maliligtas. So, anong solusyon? Si Jesus, pinadala ng Diyos, namatay sa krus sa kanyang pagdurusa, marami siyang merito na nagawa na kung sinong gustong maligtas, kailangan matanggap ang kanyang merito, ang kanyang points, para sa katapusan ng buhay ng isang tao, pag tinimbang. Ha? Di ba? Ganon. Sa katapusan ng buhay natin, mayroong paghukom. Pag tinimbang yung buhay mo, ay dapat hindi masumpungang kulang. Kasi pag nagkasala ka, mayroong kang minus points. Pero kung gumawa ka ng kabanalan na pinamimigay sa pamagitan ng iglesia, mayroon kang plus points, at kung bago kang mamatay, kung i-compute ng Diyos yung minus mo against your plus, kung mas marami kang plus, marami, maliligtas ka. Pero kung alanganin, hindi ka diretso sa langit, punta ka muna sa purgatorio. Tama ba? Kasi sa purgatorio, pag sa gitan ng panalangin, ng mga buhay dito, na nainiting buhay, magkakaroon ka pa ng points. Hanggang umabot ka na sa points, yung kaluluwa mo, aalis sa purgatorio, pupunta na sa langit. Tama ba? Tama ba? Okay. So, Katoliko pa rin. Huwag niyong sabihin, Adventist yan, ha? Baka malito kayo. Okay. So, ano ang kahalagahan ng iglesia sa kaligtasan nyo, kaligtasan ko, kung Catholic tayo? Ganito yon. Kasi si Jesus, nung bumalik sa langit, dala niya ang lahat, nung si Jesus ay bumalik sa langit,
hindi niya dinala yung kanyang mga points, yung kanyang merit. Hulaan nyo kung saan niya iniwan ito. Sa iglesia. Ang iglesia ay parang bangko na iniwanan. Ang tawag nila doon ay depository of grace. Yung merito, yung biyaya. Na kung sa pamamagitan ng iglesia, yung panalangin mo, yung kawang-gawa mo, yung kabutihan mo, lalo na pag nagpare ka, maraming biyaya yan. Pag nagmadre ka, baka mayroong gusto dyan magmadre, maraming biyaya yan. Okay? Kasi, pag kulang sa biyaya, hindi maliligtas. Tama? Mayroon niyang point system Pag alanganin, purgatorio. Pag sapat ang merito na pinamimigay, na pinamimigay ng iglesia, maaabot mo yung required na merit na points. Question. Ano ang paraan o ano yung ginagawa ng iglesia na napakaraming points? Nahulaan niyo po ba kung ano yung top notcher sa pinanggagalingan ng points? Yung Eucharist. Yung Eucharist. Yung, ano ba sa Tagalog yon? Yung pagkain ng ostya. Yung Eucharist. Yung sinasabing katawan ni Christ. Yung pag kinakain. May kapangyarihan kasi yon. Kasi yung kapangyarihan na yon, pag kumakain ka nun, parang parang gamot. Pag mahina yung, dahil makasalanan ka, pag nagbahagi ka ng sacrament of the Eucharist, lalakas ka. At dahil doon sa Eucharist na yon, dahil bagamat makasalanan ka, lalakas ka, at pwede ngayong gumawa ng kabanalan. Yung mga gawain ng kabanalan na hindi nanggagaling sa pagtanggap ng Eucharist, hindi binibilang yon na points. Kailangan ang biyaya na yon, ang kapangyarihan na gumawa ng kabanalan ay dapat manggagaling sa iglesia at ito'y pinamimigay sa pamagitan ng pagtanggap ng Eucharist, mga kapatid. Bakit ko alam ito? Nag-aral ako ng ilang taon sa Ateneo sa aking doktoral. Yan ang turo ng Catholic, mga kapatid. Okay? So, paano maligtas? Anong pamamagitan? Iglesia. Pag hindi ka dumalo, hindi ka tumatanggap ng Eucharist, wala kang kakayanan na gumawa ng mga gawain na may biyaya. Kailangan kukunin mo ito o tatanggapin mo ito sa pamamagitan ng iglesia. Walang kaligtasan sa labas ng simbahan. Pag hindi ka sumasamba, hindi mo ito kinukuha sa pamamagitan ng yung kawang-gawa, bunga yan ng yung Eucharist, yung kapangyarihan na binibigay sa pamamagitan. Kalimutan ko na yung Tagalog term ng Eucharist. Komunyon. Komunyon, yung Eucharistic communion, yung komunyon, mga kapatid. May mga Katoliko na halos araw-araw nagkukomunyon kasi yung kapangyarihan, yung biyaya, mga kapatid. Si Martin Luther, yung leader ng Protestant movement, gano'n ang akala niya. Araw-araw siya, nagkukomunyon kasi talagang gusto niyang maligtas, mga kapatid. Yun po yung Roman Catholic Church. Ulit paano sila maliligtas? May kalagahan, may lugar ba ang biyaya? Mayroon. Kasi yung biyaya galing sa Panginoong Jesucristo. Kaya lang, yung biyaya na yon ay saan niya iniwan? Sa iglesia. At kayo at ako, hindi pala. Kung sino man yung gustong tumanggap ng kaligtasan, ay kailangan tumanggap ng biyaya sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na yung komunyon. Pero yung ibang sakramento ay yung bautismo, yung 7 sacraments. Bautismo, confirmation, yung Eucharist na yan. Lalo na pag bago mamatay, yung Holy Onction, yung nilalagyan ng cross dito. Biyaya din yon. Pero yung pinakamaraming biyaya, sunod sa Eucharist, yung pagiging pare. Maraming kabanalan talaga pag hindi ka nag-aasawa. Ang suggestion ko, biro lang ito.
Magsumikap kayo na marami kayong biyaya, huwag kayong mag-asawa. Yun. Yung ganun ang kanilang, yun ang kanilang understanding, mga kapatid. Okay. Pero tayo, mga kapatid, dahil sa protestante tayo, hindi tayo Catholic, iniwan na natin yung Catholic thinking. Protestante na tayo. Si Martin Luther, yung leader ng Protestant movement, si Calvin, nalala niyo yun? Narinig niyo siguro yun? Ang sabi nila, hindi tayo naniniwala na ang biyaya ay pamagitan ng iglesia. Kasi ang Biblia, mahalaga sa kanila yung Biblia, ay nagturo ng isang tao, yung binasa kanya ni Brother Larry ni Brother Larry, na ang kaligtasan sa Efeso ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Sumampalataya ka lang. At yung Efeso, talagang ginawa nilang literal. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Ano man ang gawin mo, ang sabi ni Martin Luther, ano man ang gawin mo, lahat na yan, walang kabuluhan yan, ang pinamahalaga ay pananampalataya. Sumampalataya ka lang. Ngayon, dumating si Calvin, yung mga leader, yun ang theologian ng mga Presbyterian. May kilala ba kayong mga Presbyterian? Yeah? Mayroon yatang seminary dito na Presbyterian. Nagpupunta ako dati dyan nung nagre-research ako Bandarian, Presbyterian Seminary. Ang sabi ni Calvin, totoo yan sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Pero yung tunay na pananampalataya, nakikita yung gawa. Kaya paano mo malaman na ligtas ka pag gumagawa ka? Hindi yung nakakaligtas sa'yo, pero kung gusto mong malaman na ligtas ka, kailangan gumagawa ka kasi yun ang pagpapatunay na ligtas ka. Hindi yun ang dahilan. Kaya, bagamat hindi ka masyadong humahabol ng paggawa, pero tataka ka, paano ba ako ligtas ba ako o hindi? Sumasampalataya naman ako. Tingnan mo yung gawa mo. Pag marami kang ginawang mabuti, baka maliligtas ka. Kasi katunayan yon. Hindi naging dahilan, kundi katunayan na ligtas ka kasi marami kang mabuting gawa, mga kaibigan. So yon. Bakit ko sinasabi to? Papaliwanag ko itong mabuti. Kasi tayong mga Adventist, halos nung nagsimula ang ating denominasyon noong 1840s, walang Catholic na naging Adventist. Wala akong nabasa. Pero mayroong mga Presbyterian na naging Adventist. Mayroong Lutheran na naging Adventist. Konti lang. Pero mga kapatid, mas maraming mga nanggaling dito sa grupong ito ang naging Adventist. Anong grupo yon? Wesleyan Methodist. Kasi ang turo, maliligtas tayo pamagitan ng biyaya. Ano po? Isang biyaya, magitan ng biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, na isang pananampalataya na gumagawa. Anong nagliligtas sa atin? Gawa. Hindi. Anong nagliligtas sa atin? Pananampalataya. Pero yung tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. Yun ang sabi. Pag wala kang tunay, wala kang banal na gawain, edi wala kang pananampalataya. Gusto mong maligtas? Sabi ng mga pinsanin natin na mga Wesleyan na Methodist. Hindi lahat ng Methodist Wesleyan, Meron ngayon yung United Methodist Church, doon sila sa main line. Diyan sa Dasmariñas, yung UTS, United Methodist yan. Okay, pero yung Wesleyan Methodist, yung mga anak ni Wesley, John Wesley, si Ellen White, Methodist. No? Maraming mga Methodist na naging Adventist, ganitong kanilang paniwala. Paano maligtas ang isang tao? Sa magitan ng biyaya, sa biyaya, hindi ko alam kung paano i-translate Maliligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya na gumagawa, may gawa. At dinudugtong natin yung pananampalataya na walang gawa, patay. So hindi kayo maliligtas. Hindi sapagkat walang gawa,
kundi ang pananampalataya ay hindi tunay. Kasi walang gawa. Maliwanag po ba? Hindi gawa, mga kapatid. Hindi gawa. Kundi pananampalataya ang issue. No? So pag nagtatanong tayo, kamusta ba? Maliligtas ba ako? Huwag tayong titingin sa ating gawa. Ano ang ating dapat ayusin? Pananampalataya. Bakit? Kung ako ay sumasampalataya, bakit hindi ako namumunga ng kabanalan? Yon po yung issue. Medyo tricky, medyo ingatan natin ang paliwanag. Okay. So ngayon, noong 1840s, marami ang naniwala na si Jesus ay malapit nang dumating. Anong tawag sa kanila? Adventist. Kayo at ako, Adventist. Pero yung mga Adventist na ito, nanggaling sa iba't ibang mga denominasyon. Karamihan sa kanila, ang sabi ko sa inyo, Methodist, Wesleyan, John Wesley. Ang emphasis, pananampalataya. Pananampalataya na gumagawa. Ang iba sa kanila ay Baptist, by grace through faith alone. Yung, wala namang alone sa Bible eh. Wala namang sinasabi na ang pamagitan sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, lang. Wala namang lang sa Bible. Wala namang alone. Dugtong lang nila yon. Dugtong lang yung lang. Okay. So, ano ngayon ang pananampalataya ng Adventist? Paano natin ito mailalarawan? Paano natin ito ma-illustrate? Ngayong umaga, yung ating sermon ay mag-aaral tayo ng mga pictures. Okay? Pasensya na yung nasa likod. Kaya yung nasa likod na malabo, tumalikod kayo, doon kayo humarap po para makita nyo ng malinaw. Pasensya na yung mga nasa likod. So, maraming mga Adventist ang tanong, paano natin mapaliwanag yung ating pananampalataya? Ano ba ang mga aspeto nito? Paano ba maligtas? Ano bang kasaysayan ng kaligtasan? Isa sa mga Adventist, noong 1873, ang kanyang pangalan ay Kellogg. Hindi siya yung Dr. Kellogg, kundi kapatid siya. Kellogg's. Kayong mga nakakapunta sa Amerika, sa Battle Creek, andun pa yung Kellogg, yung cereal na Kellogg's. So, nagpagawa siya ng picture. Malabo ba? Kita ba? Okay. So, nagpagawa siya ng picture na maglalarawan kung ano yung paano maligtas. So, tingnan nyo, yung title ng kanyang picture ay The Way, ang daan ng buhay mula sa paraiso na nawala hanggang sa paraiso na ibabalik o restored. Okay, tingnan nyo, sa kaliwa ang simula. Andun yung angel, Garden of Eden. Tapos may dalawang nakabahag ng dahon. Nakita nyo? Baka nakapantalon ang nakikita nyo, nakabahag. Nakapalda, dahon. Sino yon? Si Adan at saka si Eva. Pinalayas sa hardin ng Eden. Ang kasunod na larawan ay si Cain, di ba? Pinatay niya si Abel. Ang sunod na yung saserdote na. Ano pa pala? Hindi ko alam kung sino itong may tupa. Baka si Abraham ito siguro. Si Abraham siguro ito. Tapos sa likod ni Abraham, andyan na yung templo. Andyan na yung saserdote. Okay? Saserdote. Tapos, pag pumunta kayo sa kanan, andyan na yung cross. Nakita nyo lahat na ito, gusto sabihin ni Kellogg, kung bawa kayo nag-Bible study, ito lang yung gagamitin nyo na picture. Lahat ng mga ito, simula sa hardin ng Eden, hanggang sa pagkapako kay Kristo, lahat ito ay shadow, anino, nagpapaliwanag lamang ng daan tungo sa cross. Okay din ano? Sangayon din kayo doon? Lahat na ito ay nagtuturo sa cross. Mula yung altar, pinalaya sila sa Eden, hanggang sa altar ni Abel, hanggang sa altar ni Abraham, hanggang sa altar ng sanktuaryo na may saserdote. Lahat ito ay anino. Tama ba? Shadow. O tinuturo ang dakilang handog ng ating Panginoon. Agree? Okay. Pero may tanong ako sa inyo.
sa pinagawa nito ni Brother Merritt Kellogg, ano ang sentro ng picture na ito? Ano ang sentro? Anong pinakamalaki? Pag tumingin kayo, ano yung mas malaking na-occupy nitong picture? Puno na nakabitin na 10 utos. Mayroong love to God, mayroong love to man. Parang sa picture niya, mas sentro yung tree of life, puno ng buhay ito kasi yung sabi, the way of life, puno ng buhay, na kung saan nakabitin yung 10 utos, mas sentro yung 10 utos kaysa cross. Tama ba? Oh, sa panahon na ito, yung paniwala nung nagpagawa na to, ay, paano ba maligtas? Sumunod, gumawa ayon sa 10 utos. Kasi pag walang 10 utos, hindi ka maliligtas, hindi ka makakakain sa puno ng buhay. At ano yung sa gitna ng sanga ng puno ng buhay? Oo, may mata. Mayroong ay. Sa panahon na yon, ang kahulugan nun, Diyos yan. Tinitingnan ng Diyos lahat ng ginagawa mo, kung sumusunod ka sa utos o hindi. Pag hindi ka sumusunod sa utos, hindi ka maliligtas. Kasi ang dahilan, ang paraan ng maligtas ay walang iba, kundi pagsunod sa utos. Kasama rin dyan ang cross ng Kalbaryo, pero mas mataas yung 10 utos at saka yung tree of life kaysa sa cross ni Jesus. Although, sa kaliwa ng cross, or sa kanan natin, andyan ang bautismo, andyan ang Lord's Supper, mga alaala yan ng sakripisyo ng ating Panginoon. Bandang likuran, andyan si Jesus sa alapaap, may dalang kaluwit, yun na yung second coming, at sa pinakalikuran sa itaas, andyan na yung New Jerusalem. Okay. Maganda rin. Pwede mo rin gamitin na sa Bible study na itong paraan ng kaligtasan, ito. Kaya lang, ang sentro ng kanyang illustration ay ano po? Para matamo mo ang buhay, tree of life, ano ang kailangan? 10 utos. Nung dumating, nung nakita ito ni James White, gustong-gusto niya. Pero later on, na-realize niya, may problema itong picture na ito. May problema. Kaya ang ginawa niya, noong 1876, binago niya. Okay? Binago niya. Mayroon siyang inalis niya yung mata na palaging ang Diyos ay naghahanap kung sinong sumusunod ng utos. Pero, sentro pa rin yung kautusan. Kaya sa kanilang paggamit nito, sa kanilang pag-aaral, ang sabi ni James White later on, may problema ito. Dapat baguhin natin ito. Sapagkat hindi ito naglalarawan ng tunay na sentro ng pagiging Adventist. Sana nga bang second coming dito sa picture na ito? Bandang likuran, ano? May second coming sa likod, ano? Wala na yung New Jerusalem. Ha? Mayroon. Maliit. Kaya nga sabi ni James White, babaguhin natin ito. Binago niya ang picture. Kaya lang, namatay siya bago niya mapagawa yung picture. Kaya may 1881. Ito na ngayon, ang title, mga kapatid, ng kanyang bagong illustration. Ano bang ibig sabihin ng pagiging Adventist? At pinalitan niya na ang title. Ang title na ay Christ, the way of life. Amen? Si Kristo ang paraan tungo sa buhay na walang hanggan. Okay. Ano ngayon, pag tingnan nyo ito, anong pinakamalaki? Cross na. Yung dakilang handog ng Panginoon, yun na yung sentro. By the way, sinabi ko sa inyo, namatay si James White bago niya napaimprenta ito.
Noong kasi yung style nito, yung parang ini-etching sa LED, tapos piniprint. Naabutan ko pa yun sa printing press. Ang ginawa niya, nung namatay na siya, ang ginawa ni Ellen White at saka mga anak niya, pina-etching nila, ito na yung picture. Basta bago namatay si James White, mayroon na siyang instruction, mayroon na siyang tentative drawing. Okay, tingnan natin ang drawing na to. Baka magamit natin ito. Sa kaliwa nga ba? Sa kaliwa ng picture, saan nagsimula itong larawan na ito? Sa hardin ng Eden. Pinalayas si Eva at si Adan. Tapos, kasama pa rin sa anino ng cross. Gusto niyang ipaliwanag lahat ng mga ito, mga intimations. Nagtuturo ito sa cross, sa dakilang handog ng Panginoon. Andyan yung handog ni Abel. Tapos, andyan pa rin yung handog ni Abraham at katabi noon, hindi lang Abraham ito, lahat na sumasampalataya. No? At yung kasalanan nila nililipat sa tupa at andyan na yung saserdote, sanctuaryo. Yeah, the sanctuary. At ang gitna noon ay ang cross, mga kapatid. Sana dito yung 10 utos? Nawala na. Nawala na. Wala na bang 10 utos? Oy, bakit wala na dito? Sa bundok. Very good. Sinai. Yan, very good. Sa bundok. Dumaandar yung pagka-teacher ko. Okay. Tama kapatid, sa bundok. Andun yung bundok ng Sinai. Kung saan binigay yung 10 utos, mga kapatid. At sa likod noon, nakalagay yung mga sibilisasyon ng sanlibutan. Pero ang sentro ng daan patungo sa buhay ay walang iba, kundi ang dakilang handog ng ating Panginoong Hesus. At kailangan tumingin ka lang doon, mga kapatid. At sa kanan ng picture, sa kaliwa ng cross, narin niya ang mga simbolo, mga kapatid, ng pagtanggap natin sa dakilang handog ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung simbolo doon, mga kapatid? Nakita nyo? Ano yung nangyari kasi, yung picture, bago pinako si Jesus, ang lahat ng mga simbolo na yon ay shadows. Foretaste. Pagkatapos ni Jesus, yun na ay remembrance, paalaala ng kanyang dakilang handog, mga kapatid. Ano yung nakikita nyo doon? Una, pinakamalapit sa cross, baptism. Tama ba? Bautismo. Pag tayo pala ay nabautismohan, sabi ni Apostol Pablo, yun ay simbolo ng ating pananampalataya at bagong buhay. Sapagkat ang bautismo ay simbolo ng katunayan na nilibing tayo sa ating dating buhay. Namatay na tayo sa ating dating buhay. Hinugasan na tayo ng Panginoon. At sabi ni Apostol Pablo, at pag umahon tayo sa libingang tubig, tumatayo na tayo sa bagong buhay. Nangyari ba yan sa buhay niyo, mga kapatid? Nung nabautismohan kayo, namatay kayo sa dating pagkabuhay, at ngayon nahugasan, at nung kayo ay umahon sa libingang tubig, mayroon na kayong buhay ng kabanalan sa biyaya ng Panginoong Hesus. Mayroon akong kwentong narinig. Mayroong 2 kapatid daw nag-aaway sa iglesia. Sana hindi totoo to. Narinig ko lang naman. Pero hindi to chismis. Posible na mangyari. Mayroon 2 kapatid nag-aaway. Galit na. Magsusunto ka na. Tataas na ng kamao. Sabi ng isa, Kristiyano ka, Adventist ka. Bakit ka manununtok? Ang sagot ng isang galit na galit, kasi nung nabautismohan ako, hindi nalubog sa tubig ito. Yun yung sagot niya. Hindi daw. Siguro nang bautismohan siya, nakataas pa rin yung kanyang... Hindi daw nabautismohan to, kaya manununtok siya. Kapatid. Yun pong ibig sabihin ng bautismo. Kamatayan. Tama ba? Kamatayan sa lumang buhay na makasalanan. Pagkabuhay na maguli sa buhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yun po ang bautismo. Ano yung sunod na symbol sa picture?
Saan ang second coming dyan? Heaven. Pero sa katapat, kahilera ng baptism, ano yung kahilera? Lord's Supper, mga kapatid. At ito ay ginagawa sa iglesia. No? At ang pamagitan nito, mga kapatid, sa Lord's Supper, pinapaalaala ng ating Panginoon, ano po, na ang kahalagahan ng kanyang kamatayan. Di ba? Ano ba yung tayong mga Adventist ng Lord's Supper? Una, naghuhugas tayo ng kamay. Ng paa. Ano ibig sabihin nun? Baptism. Mini baptism yun. Kaya sa paniniwala natin, pag nagkamali ka, hindi ka na kailangan i-rebaptize. Meron akong ginawang evangelistic meeting minsan sa Sampaloc ng pastor pa ako doon sa Manila Center. Aba, nung baptism, nung umahon, sabi sa akin, Pastor, pang-7 ko na baptism to. Oh. Sabi ko, bakit? Kasi pastor, nagkakasala ako Kaya nagpapa-rebaptize ako palagi. Ganun ba? Mga kaibigan, ang turo sa atin yung yung feet washing, yun na yung baptism. Symbol of cleansing and forgiveness. Ano po? At kung kainin natin ang symbol, ang tinapay, at kainin natin at inumin natin yung wine, yun na yung symbol na tinatanggap natin ang dakilang biyaya, at dakilang paghahandog, dakilang handog ng ating Panginoong Jesus. Kaya mahalaga na as often as we can, ginagawa natin sa ating church every 3 months, maalaala natin yung dakilang handog, yung pagpapatawad, yung pagbabagong buhay, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus. So, wala nang second coming dyan? Kasi kasama na dyan yung pearly gates, kasama na dyan yung new heaven and new earth, mga kapatid. Ito yung 1883. Noong year 1980, ang church natin, mga kapatid, ay nagpagawa ng GC session, nagpagawa ng picture. Kinomisyon ng ating iglesia, isang pintor, ang pangalan niya Elder Lee, yung nanay niya actually missionary dito noon sa Philippines. Gumawa siya ng picture, ng painting, at ang painting na ito ay inapprove ng ating church na maging illustration. Hindi naman nasasamba tayo nito, no? Pero kayong mga pupunta sa US o may kaibigan, magpabili kayo, magandang i-frame ito sa ating mga bahay. Maganda ito gamitin na ipaliwanag sa mga kabataan, sa ating mga anak. Ano ang kahulugan nito? Andyan na yung second coming. Right? Yung cloud. Sa likod ng second coming, andyan na yung pearly gate. Andyan na yung New Jerusalem, mga kapatid. Nakita nyo. From Eden lost to Eden restored. Andun na yung second coming, yung New Jerusalem, mga kapatid. So, wag nating kalimutan, yung saan tayo nanggaling? Ano ang paraan ng kaligtasan bago dumating ang Panginoong Hesus? Paghahandog pa rin. Paghahandog pa rin, sacrifice pa rin. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, naganap yung kaligtasan na inaalok niya magpakailanman. At ngayon, pagkatapos na ng Calvary, inaalaala natin ang kanyang dakilang handog sa pamamagitan ng bautismo at sa pamamagitan ng Lord's Supper, mga kapatid. At ang Lord's Supper na ito, mahalaga yung iglesia. Hindi ito pa isa-isa. Ito ay pangkabuuan, kasama ng lupon, kasama ng iglesia, mga kapatid. At tayo ay bayan ng Diyos, naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoon upang dadalhin tayo sa langit na bayan, mga kapatid. So, pwede ba natin gamitin ito? Paliwanag ng ating pananampalataya? Ang suggestion ko, print this. Think about this, mga kapatid. Ito ang pagkakaiba natin sa ibang mga denominasyon. Meron akong tanong sa inyo, mga kapatid. Kamusta ang inyong buhay? Ito ba ang picture na ito ay maaring masasabi na nangyari ito sa inyong buhay?
Pag hindi kasi mangyari ito, ay wala tayong kaligtasan. Anong sentro ng ating kaligtasan, ng paraan? Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya na pinakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paghahandog ng kanyang buhay sa bundok ng Kalbaryo. Tanong, pag nagsaksi kayo, pag nag-explain kayo ng pagiging Adventist, ano ang sentro ng inyong pagpapaliwanag? Alam nyo, nakakatukso yung Ten Commandments. Kasi hindi lang ang Adventist ang nagpapahalaga ng Ten Commandments eh. Ibang mga Catholic Church, napansin nyo yung lumang mga iglesia, mayroon din silang Ten Commandments. Iba nga lang ang order. Ang mga Protestante may Ten Commandments din. Punta kayo doon sa may Santa Cruz, yung Knox na church. Sa harap ng church na yon, yung malapit sa pagitan ng LRT. Punta kayo doon. Mayroong din Ten Commandments doon. Protestante yon. Tapos sabihin nyo, kami wala na kaming Ten Commandments. Mayroon pa! Pero iba ang pananaw natin sa Ten Commandments. Ang pagsunod sa utos ay bunga ng pananampalataya natin sa Panginoon. Sapagkat ang utos ay hindi nakakapagligtas. Ano po? Ang utos ay ano po? Bunga ng ating kaugnayan sa Panginoon. At anong tawag ng kaugnayan na yon? Pananampalataya. Sapagkat ang mga buhay, ang mga banal ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya saan? Kanino? Sa iglesia? Hindi po. Pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang ating dakilang handog. Pagpalain kayo ng Panginoon, na sa inyong pagsasaksi ang inyong buhay, ay medyo katugma dito sa illustration na ito. Na maganda itong larawan na magpaliwanag kung ano ang focus ng Seventh-day Adventist Church. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkilipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siya